Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go pinasasampahan ng reklamo ng Commission on Elections o COMELEC Law Department dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy. Saipuning sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova, maaantala pa pagpapalit sa kapig bag na inilagay sa mga bulbs ng tanker aabuti ng 2 linggo. Flood Management Master Plan para sa Metro Manila at karatig lugar matagal pa bago maisa katuparan ayon sa Department of Public Works and Highways. First tranche ng dagdag sahod ng mga empleyado ng gobyerno naging epektibo na simula January 2024 ayon sa Budget Department. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inilunsad na ngayong araw ang 45 pesos Rice for All program ng Department of Agriculture. Ilan sa mga unang nakapila ay mga senior citizen na mas piniling bumili ng mas mataas na presyo kaysa sa murang bigas. Ito ang balita ni Hari Ilagan. Maganda naman po, madulas siya eh. Palagay ko maganda siya at saka may masarap ang lasa. Mas pinili ni Nanay Isnelia na bumili ng 45 pesos kada kilo ng bigas kahit may mas mura na 29 pesos sa Kadiwa Store sa Maynila. Aniya, mas masarap ang lasa nito kahit medyo mas mataas ang presyo. Kasi sanay na po ako sa bigas eh. Pag hawak ko pa lang sabi ko okay to. Diba? Ganun talaga. Kaya bumili po ako ng 5 kilo. Baka tomorrow babalik ako, pwede naman, diba? Ang mag-asawang Emilia Crisostomo at Wilfred Magno na taga Quirino, Manila. Dumayo pa sakay ng kanilang bisikleta sa Kadiwa Center sa San Andres, Manila para makabili ng murang bigas. Hindi gaya ni Alex Nelia, mas pinili nila ang tig 29 pesos kada kilong bigas dahil yun ang kasya sa pera nila. Pero may amoy mo, may amoy. Pero pag inugasa mo, masarap din naman. Okay naman. Kaya lang buhaghag siya, buhaghag. Pero okay naman. Bugatan lang maigi. Oo, kapag may pera, di 45 na. Eh, kaso wala eh. Hanggang 29 lang kaya eh. Ngayong araw ay inilunsad ng Department of Agriculture ang Rice for All program. Sa 4 na Kadiwa outlets sa Metro Manila, makabibili ng 45 pesos per kilo na well-milled rice. Ito ay sa FTI Taguig City, Bureau of Land Industry sa Maynila, Potrero Malabon at Caloocan. Ang bigas na ibebenta dito ay galing sa rice importers at local traders. May 2 klase na ng bigas, yung NFA stocks na ibinebenta natin under the P29 program at yung ating Rice for All, 45 pesos. Ito yung commercial well-milled rice naman. Ayon kay Assistant Secretary Anel de Mesa, makatutulong ito para mapalawig ang 29 pesos rice program para naman sa mga mas may hirap nating kababayan. Kasi matagal na itong naplano, itong P29 at saka Rice for All. At nakita naman natin na unti-unti dumadami yung mga locations natin at nagiging popular na itong P29. And hopefully yung Rice for All maging ganun din. So this is planned for a long-term implementation nitong 2 programa na ito. Plano ng DA na ilunsad din ang programa sa iba pang lugar sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Epektibo na ngayong taon ang aumento sa sahod ng mga empleyado ng pamahalaan. Dagdag pa nito, sakaling aprubahan ng Kongreso, matatanggap na sa susunod na taon ng 7,000 pesos na medical allowance ng government employees. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Yung 70 billion po para sa adjustment na yan ng first tranche at saka second tranche for next year. Kasi gusto po natin simulan na this year yung first tranche ng ating salary increase.
Retroaktibo naging epektibo na noong Enero ngayong taon ang unang bahagi ng taas sahod ng mga manggagawa sa gobyerno. Bahagi ito ng 4 tranches na salary increase na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, may isinasapinal ng executive order ukol sa taas sahod na ito. As of now po, we are perfecting the executive order po, and we are hoping po for the issuance of the executive order soon po. Nilinaw ng DBM na hindi makakasama sa aumento sa sahod ang entry-level workers. But the entry level, hindi pa po kasama. I think pag-aaralan pa po nila. And legislation po yung kailangan natin doon. Kung makakalusot naman sa Kongreso, ayon kay Secretary Pangandaman, mabibigyan na rin ng medical allowance ang mga government employee simula sa susunod na taon. Nag-allocate po tayo ng 9.6 billion pesos for next year para po makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Mas mababa naman ang ipinanukalang budget sa travel expenses ng Office of the President para sa susunod na taon. Mula 1.148 billion pesos, bahagya itong bumaba sa 1.054 billion pesos. It's a 94 million or 8% decrease compared to 1.148 billion allocation in the 2024 General Appropriations Act. Bumaba po siya ng 8%. Ibig sabihin nito, maaaring mabawasan ang pagbiyahe ni Pangulong Marcos sa susunod na taon. Siguro, kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Sa susunod na linggo, inaasahang sisimulan na ng Kongreso ang pagbusisi sa 6.35 trillion pesos 2025 proposed budget ng administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Daang-daang job seekers ang pumila sa isinagawang job fair ng Department of Migrant Workers at Japan Embassy ngayong araw. Bahagi ito ng paggunita sa Philippine-Japan Friendship Week. Ito ang balita ni Jed Neresina. 57 years old na po ako. Dito sa Pilipinas, mahirap humanap ng trabaho pagka ganong edad na. Yung pa senior citizen na. Isa si Nomida Condeno Billones sa mga nagbabakasakali sa job fair sa Quezon City ngayong araw. Sa edad na 57 years old, hirap na siyang makahanap ng trabaho rito sa Pilipinas, kaya nais niyang subukan naman sa Japan. Gusto ko kasi sa Japan magtrabaho kasi maganda ang disiplina doon. Walang dorobo. Ganon. Tapos, kahit matanda na, nagkakaroon pa rin ng trabaho. Hanggat kaya mo pa magtrabaho. Ganon sa Japan. Nais niya sanang makapasok sa kahit anong trabaho para maitaguyod ang kanyang bunsong anak na magtatapos na rin sa pag-aaral. Kasi graduating na yung bunso kong anak. 4th year na siyang ngayong pasukan. Gusto ko maranasan niya yung naranasan ng kuya niya dati noon, nung bata pa sila. Kasi may trabaho ako noon eh. Iba talaga yung may trabaho yung asawa mo, may sarili ka ring sweldo. Iba dating nun sa pamilya. Kaya gusto kong maiparanas yun sa bunso kong anak. Dalawa lang naman sila. Samantala, nagbabakasakali rin ng first-timer sa job fair na si Carl Andrew Nera na makahanap ng trabaho sa Japan. Mahirap aniya dito sa Pilipinas dahil hindi maiwasan ang diskriminasyon sa gaya ng person with disability. Kailangan magkatap yung company para sa'yo kasi depende sa needs mo. So, mahirap pong gawin yun. And siyempre, kailangan dapat handa yung company sa'yo maging i-accept ka, maging part ka doon sa nila, sa base community nila. So, sometimes mahirap pong gawin yun. And siyempre, mahirap din mag-apply. And sometimes makaface ka rin ng mga discrimination sa ibang company.
Sa karanasan niya nang makapunta sa Japan, ay nakita niya na maalwan ng sistema doon para sa kanya. Mas accepted po ang mas naka-commute ka po mag-isa, mas nakaikot ka po mag-isa, mas adaptable yung paligid mo. Very built-in para sa iyo, para sa mga PWD. Samantalang mayroong 15 lisensyadong recruitment agencies ang nakilahok sa job fair ngayong araw. May iba't ibang trabaho sa agriculture, construction, medicine at healthcare, hotel and restaurant, customer service, automotives, food processing at iba pa. Ito ang unang beses na nagkaroon ng country-exclusive job fair ang Department of Migrant Workers. At kasamang embahada ng Japan, nagbukas ito ng higit 25,000 na job opportunities para sa mga kababayan nating nagnanais magtrabaho sa Japan. Isa nga sa requirement ay ang kaalaman sa pagsasalita ng wikang Hapon o Nihongo. Hindi naman kailangan na mataas yung skills, basta at least marunong pong mag-Nihongo. Importante po kasi sa Japan kasi hindi sila nag-ano ng English, kailangan lang po talaga marunong mag-Nihongo, at least basic po. Kaugnay nito paliwanag ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan na kasama sa rules and regulation ng ahensya na ang Japanese language training ay libre at sagot ng employer. Gusto rin natin i-remind yung ating mga kababayan, pagdating sa deployment or recruitment ng mga workers bound for Japan through the Department of Migrant Workers, dapat hindi sila nagbabayad ng training for Japanese language, provided dapat ito ng kanilang mga employers pag napili na sila. Ngunit isaan niyang advantage kung ang isang aplikante ay marunong na talagang magsalita ng wikang Hapon. Dagdag rito ni Yusek Kaunan na may Japan desk na maaring puntahan ang ating mga kababayan kung sakaling sila ay may mga tanong kaugnay sa pag-a-apply ng trabaho sa Japan. Yung Japan, maraming mga proseso na very unique sa kanila. So ang DMW gusto natin mag-synchronize, mag-align sa kanila upang mas mapadali yung proseso ng ating pong mga kababayan sa pagtrabaho nila sa Japan. Ang Japan Desk ay ang first employment facilitation desk ng DMW na eksklusibo sa isang bansa. Ito ay makikita sa 6th floor ng DMW office sa Mandaluyong City. Kung sakaling hindi makahabol sa job fair ngayong araw August 1, ay maaari pa rin mag-apply ang ating mga kababayan. Bisitahin lang ang official website ng DMW kung saan makikita ang listahan ng mga legal recruitment agency at trabahong maaari nilang applyan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalong umiinit ang palitan ng maanghang na salita ni US Vice President Kamala Harris at Donald Trump habang palapit ang November elections. Si Trump kinuwestiyon ang legitimacy ng pagiging Amerikano ni Harris. Agad naman itong sinagot ng Vice President at pinayuhan ng kanyang katunggali na tigilan na ang paninira at harapin na lang ang mga issue sa kanya. Ito ang balita ni Lynn Perez. And it was the same old show, the divisiveness and the disrespect. And let me just say, the American people deserve better. Ito ang maiksing sagot ni US Vice President Kamala Harris sa pagkwestiyon ni former President Donald Trump sa kanyang pagkatao. Ayon sa Democrat presidential candidate, hindi ito kailangan ngayon ng mamamayan ng Estados Unidos kundi isang leader na may respeto, handang harapin ang mga hamon sa kanya at hindi lumihis sa mga issue. The American people deserve a leader who tells the truth, a leader who does not respond with hostility and anger when confronted with the facts. We deserve a leader who understands that our differences do not divide us. They are an essential source of our strength. Sa kanyang press appearance sa National Association of Black Journalists, nagpasaring ang Republican nominee na mayroon umanong Indian Asian blood, si VP Harris, na isa umanong panlilinlang sa mga botante. Ang ama ni Harris ay isang Jamaican habang Indian naman ang kanyang ina na kapwa US immigrants. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? Mayroon na lamang kulang na 100 araw bago
bago ang national election sa US. Sa pinakauling survey, may iwan sa 6 na battleground states na Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania, Michigan at North Carolina ang posibleng maging result ng halalan para sa susunod na Pangulo ng bansa. Sa pinakauling survey, statistically tayo ang 2 sa halos lahat ng battleground states. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay na ng rekomendasyon ng Law Department ng Commission on Elections o COMELEC sa Commission Anbank hinggil sa kanilang investigasyon kay Mayor Alice Guo. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, pinasasampahan ng reklamong kriminal ng Law Department si Guo dahil sa nakitang pagsisinungaling umano nito sa kanyang Certificate of Candidacy o COC ng tumakbong alkalde ng Bamban noong 2022 elections. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, kailan aaprubahan ng COMELEC Anbank ang rekomendasyon ng kanilang Law Department? Magandang gabi, Nel. Walang binanggit na partikular na panahon o gaano katagal maaprubahan ng Commission on Elections Anbank yung rekomendasyon ng kanilang Law Department. Pero ang sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, isa ito sa kanilang tatalakayin sa susunod na pagdinig ng Anbank. Hawak na ng Commission on Elections o COMELEC Anbank ang rekomendasyon ng kanilang Law Department kaugnay sa ginawang investigasyon ng fact-finding team sa Certificate of Candidacy o COC ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakalagay sa rekomendasyon ng kanilang Law Department na sampahan ng reklamong kriminal dahil sa material misrepresentation si Guo at magsagawa ng preliminary investigation. Kung ano man yung aming mapag-uusapan patungkol sa bagay nito, hopefully kahit na early part ng next week, magagawa namin yan. Pwede naman kami magkaroon ng tinatawag na referendum. Ayon pa kay Chairman Garcia, nakita ng kanilang fact-finding team na nagsinungaling itong si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo itong bilang alkalde ng Bamban noong October 2021, kung saan kabilang sa nakalagay doon sa kanyang COC na siya dapat ay Pilipino at kanya itong pinanumpaan. Matapos suriin noong isang araw ng mga eksperto ng COMELEC ang 4 na fingerprints ni Guo mula sa Bamban, kinumpara ito sa resulta naman ng fingerprints exam ng National Bureau of Investigation o NBI, kung saan nakita dito sa resulta na nagtumugma. Lahat po yan pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Yan, base po sa findings ng ating mga eksperto at ng ating pong ng ating investigating panel ay kay Mayor Alice Guo. Ibig sabihin, ang fingerprint ng Chinese national na si Guo Huaping o Alice Leal Guo na nasa NBI nang ikumpara ito sa record ni Mayor Alice Guo dito sa COMELEC, lumalabas na iisang tao lamang. Humingi na ng formal na approval ng Commission Anbank. So ito po ay ating kaagad ikukonsulta sa Commission Anbank. At dahil napatunayan nga po ng investigating panel na yung lahat ng fingerprints ng 6 na tao doon sa 2 sa NBI, yung isa doon sa immigration na ginamit ng NBI, is pangalawa yung mismong sa NBI clearance, pagkatapos yung Certificate of Candidacy, yung mismong application for registration as a voter. Ang resulta ng fingerprint examination na ginawa ng mga eksperto sa COMELEC ang siyang naging batayan ng kanilang Law Department na sampahan ng reklamong election offense si Guo na sa pagsasabi nitong Pilipino siya pero pinatunayan ng dokumento na siya ay Chinese national. Dagdag pa rin Garcia, tatalakay nila sa susunod na Anbank hearing ang rekomendasyon ng kanilang Law Department. Samantala, dito nga ngayon sa naging development na ng investigasyon ng Commission on Elections kung saan meron na ngang formal na rekomendasyon ang kanilang Law Department sa Anbank. Tiniyak naman ni Garcia na bibigyan nila ng sapat na panahon para sagutin ni Mayor Guo yung maaaring kung magdesisyon sila na tuluyan na nga siyang isasampahan ng reklamo
bibigyan siya ng pagkakataong sumagot doon sa ihahaing reklamo sa kanya bilang bahagi ng due process at bilang paggalang sa kanyang karapatan. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Nel. Dante, ano ang magiging scenario after na maaprubahan ng COMELEC and Bank itong rekomendasyon ng Law Department? Agad ba silang didiretso sa Regional Court o sa DOJ para humingi ng tulong para nga dito sa isasampang reklamo? Yes, Nel, kung sakaling aprubahan nga ng COMELEC and Bank itong rekomendasyon ng kanilang Law Department, ay ibabalik ito ngayon mismo sa Law Department, Nel. Isasampa yung reklamong election offense sa Law Department kung saan magkakaroon ngayon ng preliminary investigation. Doon naman sa preliminary investigation, Nel, doon bibigyan ng pagkakataon si Mayor Alice na sagutin yung kanyang reklamo. Dahil pagka naisampa na yung reklamo, maghahain ngayon ng sapina para kay Mayor Alice Go. Ang sabi nga ni Chairman Garcia, dadalhin mismo doon sa residente o doon sa lugar kung saan yung huling address ni Mayor Go, dadalhin doon yung sapina at para i-inform siya, ipaalam sa kanya na ito, meron kang reklamo sa COMELEC at bibigyan ka namin ng pagkakataon na sumagot. Usually naman, Nel, pagka ganyan, mga 3 to 5 days ang binibigay ng COMELEC para bigyan ng pagkakataon ang isang respondent tulad halimbawa ni Mayor Go na sagutin yung kanyang reklamo bago maglalabas ng resolusyon ang COMELEC. At isa pa nga sa nabanggit ni Chairman Garcia, Nel, no, bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na buwan o sa Oktubre, ay ilalabas na nila itong desisyon. Kung sakasakaling magkakaroon talaga ng formal complaint si Go, ay mailalabas nila ang desisyon bago ang paghahain ng COC sa October 1 hanggang 8. Nel. Maraming salamat, Dante Amento mula sa Maynila. Magpupulong bukas ang Department of Justice o DOJ kasama ang National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration o BI at iba pang ahensya kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO bans sa bansa. Sinabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla, pag-uusapan nila ang pagpapatupad ng mekanismo para sa mandato ng Pangulo na total ban ng POGO sa bansa. Paliwanag ni Secretary Remulla, gusto ng pamahalaan na maging maayos ang posibleng repatriation o pagpapauwi ng mga POGO worker dito sa bansa pabalik ng China. Gayon din ang issue ng pagkansela sa visa na ini-issue sa mga ito. Dagdag pa ni Remulla, ang ibinigay ng Bureau of Immigration na 60 araw sa POGO workers na voluntaryong umalis ng bansa ay isa lamang sa opsyon para mapauwi ang POGO workers bilang pag-alinsunod sa December 31 deadline. May babala rin ang kalihim sa mga masasamang elemento sa BI na maaaring samantalahin o pagkaperahan pa ang mga uuwing POGO worker. Ang ito, paprangkahin ko kayo, no? Huwag sana sila mag-iisip. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga incheck. Yung mga Chinese, sorry about the term. Pero palabas na itong mga tao, preparahan pa rin. Alam naman natin, ano to palabigasan to ng maraming corrupt elements within the BID, di ba? Sinabi pa ng DOJ, matagal nang pinag-uusapan ng POGO bans sa bansa. Subalit kinokonsideraan niya ng Pangulo ang epekto nito tulad ng mga mawawalan ng trabaho. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na nakipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa kanilang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon pa sa kalihim, hindi pipigilan ng pamahalaan sakaling may mga taga-Interpol na magsisilbi ng warrant of arrest dito sa bansa laban sa mga suspect sa drug war case. Ito ang balita ni Dante Amento. I can confirm what Soljan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration.
Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ang kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprubahan ang kahilingan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Anya hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at aktwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Doble ang kumpiyansa ng Department of Justice na papaboran ng pamahalaan ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas for extradition kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa isang panayam kanina, sinabi ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na tiwala silang magkakaroon ulit ng confirmation ang naunang desisyon ng Timor-Leste. Hunyo ngayong taon nang i-anunsyo ng DOJ na pinayagan na ng Timor-Leste ang hiling na extradition kay Teves. Gayunman, muling naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Teves sa Court of Appeals ng Timor-Leste kung saan muli nitong kinontra ang merito ng extradition request ng gobyerno. Tinukoy sa pagdinig sa Senado ang ilang dahilan ng mga insidente ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at karating lugar. Kasabay nito, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways na matagal nang mayroong flood control master plan sa rehiyon. Ngunit hindi pa rin nasisimulan ang implementasyon nito. Sinabi naman ng Department of Environment and Natural Resources ang kontribusyon sa mga pagbaha ng reclamation projects sa Manila Bay. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Magtapat po tayo kasi ang pagkaalam ko hindi naman kumpleto yung master plan na yan, tagpi-tagpi at hindi lahat ng major waterways ay kasama dyan. Totoo ba ito? Kinuwestiyon ng ilang senador ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa master plan para sa flood control pangunahin na sa Metro Manila. Bilyong-bilyong piso naman nila ang nilalaan para sa mga proyekto sa flood control, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ngunit tila mas lumala pa ang pagbaha sa ilang lugar. Paliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, may mga master plan ng flood control sa 18 major basins sa iba't ibang lugar sa bansa noon pang 2012. Kabilang na dito ang flood control master plan para sa Metro Manila at karatig lugar. Ngunit hindi pa rin aniya nagsisimula ang implementasyon nito dahil marami pa itong pagdadaanan na proseso, kabilang na ang feasibility study o pag-aaral kung posibleng magawa ang proyekto. The master plans are still currently being updated at this point in time, take into account actually the climate change phenomenon and other factors that have to be incorporated in the master plan. Nilinaw naman ni Secretary Bonoan na hindi kasama dito ang mahigit 5,000 proyekto para sa flood control na natapos na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Able to complete all these projects that were implemented previously but were not completed by 5,521 projects, Mr. Chair. Let me clarify what are these projects all about. These projects are what we call the immediate relief projects for flood mitigation.
Dismayado naman si Senador Amy Marcos dahil sa kawalan ng implementasyon ng master plan dahil na rin sa kawalan ng budget para rito. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganun po ba? Nakakalugmok po eh. Hiling naman ni Senador Nancy Binay na isumite ng DPWH sa komite ang timeline o takdang petsa ng pagkakabuo ng master plan at kung ano pa ang mga dapat gawin hanggang sa target na implementasyon nito. Sinabi rin ng DPWH na hindi sila makapagsagawa ng dredging o pagukay sa mga ilog na makatutulong rin na maiwasan ang mga pagbaha. Bunsod-an niya ito sa kawalan ng pondo maging sa pambili ng mga dredging equipment. In 2023, we already proposed a budget for maintenance and operations of dredgers. Unfortunately, nawala rin po. Nawala. 2024, ganun din po. Siniyasat naman ni Senador Joel Villanueva ang inisyal na resulta kaugnay sa epekto ng reclamation project sa Manila Bay, partikular na sa pagbaha sa rehiyon. Talagang naramdaman namin yung effect sa Bulacan after nung reclamation. And wala naman ho kaming expertise to say na merong empirical data that says, yun nga, tinatamaan. Ngayon ba, may nakikita na po tayo na meron po talagang epekto itong mga proyekto nito sa lugar na malalapit dito po sa Metro Manila. Kinumpirma naman ni DENR Secretary Maria Antonia Loizaga ang mga datos na nakita nila. Mula ito sa kalagayan noong wala pang reclamation area sa Manila Bay hanggang sa kasalukuyan na may 22 reclamation projects sa bansa. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. Ipinresinta rin ng mga kaukulang ahensya ang kanilang mga nagawa upang mabawasan kung hindi man tuluyang mawala ang mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ngunit sinabi ni Public Works Chair Senator Ramon Bong Revilla Jr. na magsasagawa siya ng mga inspeksyon habang nakasuspindi ang mga pagdinig sa Senado kaugnay sa flood control. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkakaloob ng libreng sakay ang transport group na Manibela kapag itinuloy ng mga pro-PUV modernization group ang kanilang tigil pasada sa Lunes. Ang Magnificent Seven naman pinag-uusapan na kung paano ang kanilang isasagawang tigil pasada upang tutulan ang resolusyon ng Senado na suspindihin ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Ito ang balita ni JP Nunez. Manibela, libre sakay! Libre sakay! Libre sakay! Libre sakay! Ito ang sigaw ng mga miyembro ng transport group na Manibela na nagtipon-tipon kanina sa headquarters ng grupo sa terminal sa Nagtahan, Manila. Ayon sa Manibela, nakahanda silang magbigay ng nationwide na libreng sakay para sa mga commuter kung magsasagawa ng tigil pasada ang koalisyon ng transport groups na Magnificent Seven sa Lunes, August 5. Paliwanag ni Mar Valbuena, chairman ng grupo, hindi sila sasabay ng tigil pasada ng mga grupong pabor sa modernization program. Ito'y dahil magkaiba naman anya ang kanilang ipinaglalaban at malinaw umano na nais ng mga consolidated PUV na ma-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Kung matutuloy po ang tigil pasada ng Magnificent, nakasuporta po ang buong puwersa ng Manibela. Hindi tayo magtitigil, hindi natin susuportahan ang panawagan ng jeepney phase out. Ang ikinakasa ng Magnificent at ng iba pang kooperatiba ay tigil pasada para sa pag-phase out ng ating mga traditional jeepney. Ayon sa Manibela, sa August 6, araw ng Martes nila isasagawa ang kanilang transport caravan. Pag-uusapan pa kung magtitipon-tipon sila mula sa University of the Philippines sa Diliman at saka mag-iikot sa mga kalsada sa Metro Manila. Ang dahilan ng transport caravan ng Manibela ay upang ipanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sang-ayunan ang suspensyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP.
Bukod dito, nais din nilang manawagan sa mababang kapulungan ng Kongreso na magpasa ng resolusyon para masuspinde ang PTMP at magkaroon ng joint resolution ang Senado at ang Kamara. Samantala, ang Magnificent Seven ay magpupulong ngayong araw upang pag-usapan ang kanilang planong tigil pasada sa Lunes. Ayon kay Pasang Mazda National President Obet Martin, hindi sila pabor sa resolusyon ng Senado dahil mas marami sa mga PUV ay sumunod naman sa modernization program. Naging hindi katanggap-tanggap ang resolusyon na ipinasa ng Senado sa hanay ng mga tumaya dito sa programa ng modernization program ng ating pamahalaan. Samantala, sa opisyal na pahayag na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kanina, sinabi ni LTFRB Chief Chofilo Guadis III na magpapatuloy ang implementasyon ng PTMP dahil wala namang direktiba ang Pangulo at ang Department of Transportation na ihinto ang programa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa si Davao City Mayor Baste Duterte na bigyan ng pagkakataon si Police Colonel Marantan sa kabila ng anyay questionableng pagkakatalaga rito bilang Acting Director ng Davao City Police. Samantala, inihayag naman ni Marantan na nagkausap na sila ng alkalde at nagbigay na ito ng direktiba sa mga dapat tutukan ng lokal na pulisya. Ito ang balita nila Lane Moreno. I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko, mayon ta, hoping that you will do your job. Gawin mo ang trabaho mo. Ito ang bili ni Mayor Sebastian Baste Duterte kay Davao City Police Acting Director, Police Colonel Hansel Marantan nang mag-courtesy call sa kanyang opisina kamakailan. Ayon kay Mayor Baste, handa siyang bigyan ng pagkakataon si Marantan na maglingkod sa mga Davaoenyo dahil wala pa naman itong napapatunayan sa kanyang trabaho. Let's give him a chance. Tanaw na to, kasi di gusto mo trabaho yun sa tao. Hindi naman direktang sinagot ni Mayor Baste kung aprobado na niya ang pagkakatalaga kay Marantan. Ngunit muli nitong binatikos ang umano'y hindi pagkonsulta sa kanya hinggil sa pagpapalit sa liderato ng DCPO. Mula gito, para sa gingon to ni Agi nga, ihatag na to sila ang total responsibilidad man nila, trabaho man sila, under oath man sila. So, ilang responsibilidad serve and protect people, ihatag na to sila kay it seems to them na sila may naibawang yun ana and it seems na dili man po nila kinanglan ang akong consultation. Una nang kinuwestiyon ng alkalde at ng Davao City Council ang appointment ni Marantan dahil hindi naman umano ito kasama sa shortlist na isinumite ng Philippine National Police kay Mayor Baste. Nakasaad sa Republic Act No. 6975 ang tamang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo. Dapat ang local chief executive ang pipili base sa isinumiteng listahan sa kanya ng PNP. Nakasaad rin ito sa Republic Act No. 8551 na nag-aamyenda sa ilang probisyon ng RA 6975 o ang PNP Reform and Reorganization Act of 1998. Maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Samantala, iniyayag naman ni Marantan na binigyan na siya ng direktiba ni Mayor Baste nang mag-courtesy call siya sa opisina nito. Kabilang anya sa mga pinatututukan ni Mayor Duterte sa Davao City Police ay ang paglaban kontra internal at external threats, pati na ang counter-terrorism at crime reduction initiatives. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. My faith is, I leave it all to those people who love me.
Nauna nang sinabi ni Colonel Maranta nang humarap sa Davao City Council na hindi niya malaman kung tanggap ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya hiling niya na sana ay bigyan siya ng panahon bago questionin ang kanyang kakayahan o performance. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi naman maikokonsidera na masama ang naging hakbang na bawiin ang ilang security details na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Remulla, kung tutuusin, mas marami pa anyang bantay ang Vice Presidente kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ngayon, bagamat binawi ang ibang security ni VP Sara, ay marami pa rin naman ang natitira. After the recall of the 75, meron pa siya 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. And she still has 300 bodyguards. It is bigger than the president's contingent. Hindi pa rin masisimulan ang siphoning o pagsipsip sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova dahil sa ilang adjustment na gagawin sa proseso. Ayon sa Philippine Coast Guard, maaaring abutin pa ng 2 linggo bago matapos ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So, ang gagawin nila ay metal pipe na pang-seal doon sa valve, and they said it will take them probably 2 weeks, 14 days para makompleto yung procedure. Papalitan ng metal caps ang capping bags na unang ipinangselyo sa mga valve ng tangke ng lumubog na MTKR Terra Nova. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang canvas cap ay pansamantalang solusyon o proteksyon lamang sa mga valve ng barko para maiwasan ang malakas na pagtagas nito. Sir, yung metal caps has been fabricated po, no? Yung pong ginawa natin is mabilis na pagre-responde doon sa initial oil spill na lumalabas. Kasi kung iintayin pa po natin yung fabrication nitong metal caps, tuloy-tuloy po yung malakas na pagdaloy nung 2 gallons per minute na spill. At least po ngayon, it is already been contained. Gamit po natin yung mga canvas na caps. 19 na metal caps ang kasalukuyang ginagawa at kailangang mailagay. Ang 5 sa mga valve, hindi na umano kailangang palitan ng metal. Locally made ang metal caps at tatagal ng 1 linggo bago matapos ang paggawa nito. Pagkatapos ay 1 pang linggo rin ang ilalaan para naman sa pag-i-install dito. Ayon sa PCG, tinitiyak nila ang kanilang mga hakbang para hindi magkamali dahil mas malaking problema ang kakaharapin kapag tuluyang tumagas ang langis. Number 1 item, why? Because we have contained yung pong oil slick na dumadaloy. This is 1 liter per hour. And at the same time po, kapag po pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, the whole Metro Manila, perhaps the whole Region 4, part of the whole Region 4A and Region 3 will be affected. This will have a massive effect sa Manila Bay kapag minadali po natin. Isa rin sa isinasaalang-alang ay ang pagpasok ng panahon ng mga bagyo. Kaya tinitiyak umano ng Salvor Company na hindi masisira ang mga capping bag na ilalagay. The intention of the metal caps will be like lalagyan po rubber sealant and then iro-rust ka siya, hihigpitan po doon sa valve itself. Mas almost ang sabi po ng Salvor is talagang massive yung decrease po nito, and even in very in unfavorable weather condition po kaya po nitong i-resist. Iniulat rin ng PCG na magsisimula na ang siphoning ng 5,500 liters ng diesel na karga ng MTKR Jason Bradley na lumubog naman sa Maribeles. May oil spill rin sa sumadsad na MV Mirola 1 sa Barangay Biyaan sa Maribeles, pero ongoing na ang recovery operation dito. Kasama sa mga naapektuhan ng oil spill sa Bataan ang coastal area ng Tansa, Cavite. Makikita na rito ang bakas ng langis sa mga debris sa dalampasigan. Ito yung langis na sinasabing galing doon sa lumubog na motor tanker doon sa Limay, Bataan. Makikita nyo, kumapit na ito sa mga sako na iniligay ng mga residente rito sa baybayin ng dagat
para pangharang at proteksyon sa kanilang mga bahay laban sa malalakas na alon. Sa ngayon, wala pa umano silang natatanggap na ayuda ang mga residente mula sa pamahalaan. Nangangamba rin sila na baka tuluyan silang pagbawalan sa pangingisda kung lumala ang oil spill dulot ng MTKR Terra Nova. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng sensory evaluation sa ilang fish pens at fish pond sa Bulacan. Iba't ibang klase ng laman dagat ang kanilang hinuli, niluto at tinikman upang malaman kung apektado na ito ng langis. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kompleto naman po ang mga kinukuha na natin ng sample ng isda at iba-ibang isda ito. May asohos, may silago, may talaba, may mga silinyasi, may bangus, of course may tahong din. Negative po lahat itong na-test namin. Negatibo sa traces ng langis ang mga kinuwang samples ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bulacan ngayong araw ng Huwebes. Base ito sa isinagawang sensory evaluation sa mga lamang dagat gaya ng isdang bangus at ng mga tahong na kinuha sa ilang lugar. Ang mga samples ay nanggaling sa mga lugar ng Malolos, Pombong, Hagonoy at Bulacan. Lahat ng mga ito ay nagnegatibo sa amoy at lasa ng langis. Even yung sa Maribeles na test kahapon ay hindi naman siya nag-negative. But yung of course yung lima ay nagland ng isda. Doon sa dalawang palengke na yun. Nagpahayag naman ng saloobin ang ilang fish pond owners gaya ni Roman Gonzales at Russell Gonzales na kapwa may 4 na hektaryang palaisdaan. Anila, kapag nagkaroon na ng oil spill ay aabot sa 300,000 o mahigit pa ang maaaring malugi sa kanilang kabuhayan. Malaki may malulugi kasi yung halos lahat ng alaga mo doon, bangus, sugpo, hipon, halimango, may posibilidad na mamatay yun. Kasi kontra sa isda yung langis. Sa mababang estimate namin, siguro mga 200,000. Patumal din po yung halimang nabubuhay ngayon pag ganito mong panahon. Siguro mga 1 buwan po siguro na ganun po, wala pong huli. Mahirap po bumuhay ng halimang. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, bagamat naglabas siya ng memorandum na nagbumungkahi ng early harvest sa mga fish pond operators. Ito ay preventive measure lamang upang maagang makapaghanda sakaling umabot na sa kanilang lugar ang oil spill. Yung mga namamalayisda natin mga farm ay although nagkaroon tayo ng memorandum, palabas tayo ng memorandum na ito ay hindi na mukhain na umani na yung dapat para sa preventive measure, but hindi naman din nag-isani yung dyan, iba at sigurado nila. Yun, at sinigurado ng mga mangisda na wala sa Bulacan area, wala mas marating ng mga Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na mabibigyan ng ayudang pinansyal ang nasa 25,000 mangingisda sa Cavite na apektado ang kabuhayan bunsod ng tumagas na langis na umabot na hanggang sa lalawigan. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Sa usapin ng soil spill, actually nakarating na po sa aming opisina yung kwento ng ating mga fisher folk po na naapektuhan pa ng oil spill. And I think that June 4A po, yung ating Calabarzon Road Director RD Barry Chua is already working out with the local government unit po to at least identify kung sino po yung mga apektadong fisher folks. Hindi maalis sa nasa 25,000 mangingisda sa Cavite. Ang pangamba matapos maapektuhan na rin ng oil spill ang mga baybayin sa paligid ng 8 bayan ng lalawigan. Nangangahulugan kasi itong apektado na rin ang kanilang hanapbuhay. Kaya dagdag isipin sa kanila ang kanilang magiging araw-araw na pangangailangan. Lalo't nagpatupad na ang pamahalaan dito ng no-catch zone. Pagtitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, tatanggap ng ayudang pinansyal ang mga apektadong mangingisda sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program ng ahensya.
And I think this particular sector will be under po sa ating bagong programa, yung tinatawag po natin na Ayuda ang Kapos ang Kita program. Kasi these sector are earning. Kumbaga, they belong to the minimum wage earner or low income earners na ito po yung target ng programa natin. Kasama pang iba pang sektor ng lipunan natin. But for this particular case po, Sas Raymond, itong oil spill, I think Fisher Fox ito at kailangan na lang natin makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan para makapag-issue po ng necessary requirements. Kinakailangan lamang makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng katunayan o certification na sila ay kabilang sa mga mangingisdang apektado ng oil spill. Ayon sa DSWD, dadaan ito sa pre-assessment at validation mula sa mga social worker para ma-assess ang pangangailangan ng mga magiging benepisyaryo. And once ma-finalize na po ito, automatically po mabursa lang po ito pagbibigay po tayo ng cash assistance. But again po yung cash assistance will be depending pa rin po ito sa assessment ng social workers po natin on the ground kung magkaano po ibibigay based on the severity po ng crisis na meron po silang na-encounter during that particular incident. Sa ilalim ng programa, tinatayang nasa 1,000 hanggang 10,000 piso ang maaaring ibigay depende sa pangangailangan at lawak ng epekto. Bukod pa dyan ang iba pang assistance na maaaring ibigay ng ahensya na naaangkop sa pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Sa kasalukuyan, nakatanggap na ng ulat ang ahensya mula sa Region 3 at Region 4A hinggil sa kalagayan ng mga fisherfolk. At sakali mang umabot pa hanggang Metro Manila ang epekto, agad namang magkakaroon ng koordinasyon ng LGU at DSWD para sa hakbang na gagawin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na magiging mahirap ang mga darating na araw para sa kanila kasunod ng pagkakapatay sa top leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Sa kanyang televised state address, sinabi nito na mula nang maglunsad ng opensiba sa Beirut, lalong tumindi ang mga banta na nagmumula sa lahat ng dako. Tiniyak naman ni Netanyahu na handa sila sa anumang senaryo at nagkakaisa nilang haharapin ang bawat banta. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakitang magkakasama sa isang larawan ang mga kinatawan ng North at South Korea sa 2024 Paris Olympics. Nangyari ito matapos ang kanilang pagharap sa mixed doubles table tennis event. Sa kabila ng mga tensyon sa pagitan ng dalawang Korea, ipinakita ng mga atleta ang sportsmanship at professionalism sa pamamagitan ng pagbati sa isa't isa. Inilatag ng isang health advocate sa pagdinig sa Senado kamakailan ang mga paghihirap ng mga Pilipino sa gastos sa kalusugan. Gayong marami namang pondo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Umahantong tuloy sa kakapusan at kahirapan ng mga pasyenteng dapat salay natutugunan ang kanilang pangangailangan. Ito ang balita ni Jun Soriao. Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan, dapat ito gamitin sa lalong madaling panahon para sa kanilang mga karamdaman. Magastos at bawal magkasakit. Ito ang madalas nating naririnig sa mga usapang pangkalusugan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography noong July 30, 2024, isa sa mga tinalakay ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino sa gastos sa pagpapagamot. Sa pag-usuri ni Dr. Tony Dance, isang researcher at academician ng National Academy of Science and Technology, dalawa ang uri ng public health services sa bansa na nakapaloob sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law. Individual service na pinatatakbo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pamamagitan ng kontribusyon ng mga miyembro at subsidiya ng gobyerno. Halimbawa nito ang mga gamot, konsultasyon sa doktor, laboratory test at iba pa. Samantalang ang serbisyong nakabatay sa populasyon ay pinupondohan ng national government sa pamamagitan ng Department of Health o DOH, gaya ng health facilities at iba pa.
So malinaw po that the two are related but cannot be interchanged. We should also not pit them against each other, because when we take money that's meant for tests and medicines and use them to pay for health emergency allowance, for example, then we are pitting individual against population-based health services. Both are important, especially to us. But HEA should be funded by DOH and PhilHealth money should be reserved for patients. Paliwanag ni Dr. Dance, hindi dapat wini-withdraw ang perang inilagay sa seguro dahil para lamang ito sa benepisyaryo na isinasaad ng batas. PhilHealth is an insurance fund. It's not a bank. We cannot withdraw our premiums from an insurance. So kunwari, hindi tayo nabangga, hindi naman natin pwedeng bawiin ang ating car insurance payment. Kung hindi tayo nagkasunog, hindi natin pwedeng bawiin yung binayad na car insurance. Kung hindi tayo namatay, hindi natin babawiin ang ating life insurance. May sukatan din kapag hikahos sa pagpapagamot ng isang tao o pamilya. Una, binubunot na sa bulsa ang pambayad sa ospital, pambili ng gamot at iba pa. Sa datos ng World Bank noong 2021, pang-8 ang Pilipinas sa 10 ASEAN countries na may mataas na out-of-pocket expenditure for health na umaabot sa 45.95%. Matinding pinsala naman sa bulsa kapag mahigit 10% ng budget ng pamilya ang napupunta sa gamutan. Kinakain ito ang dapat sanay nakalaan sa pagkain, damit at edukasyon. Sa datos ng Family Income and Expenditure Survey sa buong bansa, kamakailan lang ay nag-average ng 6.3% o 1.5 million households o katumbas ng 9 milyong Pilipino ang nahaharap sa catastrophic health expenditures. Impoverishment naman ang tawag kapag nabago ang katayuan sa buhay ng isang individual o pamilya. Yung hindi dati mahirap, naging dukha. 1% o nasa 268,000 households o katumbas ng 1.5 milyong Pilipino ang natutulak sa impoverishment. Ayon kay Dr. Dance, base sa pag-aaral ni Dr. Gideon Lasco et al. Noong 2022, may 4 na paraan ang bawat Pilipino upang harapin ang kanilang gastos sa kalusugan. Tinatawag itong 4Ps na alternatibo o takbuhan sa pangangailangan. Una, ang PhilHealth. Pangungutang. Pagmamakaawa sa medical assistance. At ang pinakamahirap ay ang pagtitiis. Ginawa ang PhilHealth at ang Universal Healthcare so that we can have health services regardless of ability to pay. So dapat po yan pantay. Patas-patas tayong nakakagamit ng hospital benefit. Pag titingnan niyo po, yung pinakamahirap, hindi nila nagagamit. No? Pag bilangin nyo ilang Pilipino yan, this is 350,000 Filipinos na nakagamit sa poorest quintile, pero 550,000 of the richest quintile used it. Bakit hindi pantay? Dalawang dahilan. Pwede nating isipin na mas nagkakasakit yung mayaman. Pero hindi naman totoo yun. The only clear explanation for this is nagtiis sila. Either hindi sila makapunta sa health facility dahil wala, o makakapunta sila pero kulang ang pera nila. So this graph is a measure about 500,000 Filipinos suffering sa pagtitiis. No? Malaki ang hindi natutugunang pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino. Nasa datos mismo ng PhilHealth ang sagot kung gaano. Nag-predict sila ng expense pero hindi natin nagamit. No? So yan hong 400 or 600 billion na yan po. Hindi po yan savings. Yan po ay sukat ng paghihirap ng Pilipino na hindi ho natin natulungan. Hindi po siya savings, siya po ay utang natin. Kaya suwestyon ni Senator Bongo, dagdagan ng PhilHealth ang kanilang benepisyo para sa tao. Pwede niyong ma-increase po yung mga health packages para hindi niyo para hindi na po hindi mawalis yung pondo niyo. Ba't hindi niyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo para hindi po masama
na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo. Eh nakita nila may pondo din, winalis. 'Di ba? Simple logic lang po 'yon, President Ledesma. Aminado ang PhilHealth na marami pa silang maaaring gawin upang magaanan ang mga may karamdaman at bukas sa mga suwestyon ng mga opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor. So I just want to share, Senator, go. It's true, we have a long way to go. It's true, marami pang kailangan gawin. It's true, we are not pleasing what the whole 100% of the Filipino people. Rest assured, sir, we are working very hard. We will get there, and we promise you, we cannot promise success, but we promise you, 24/7 po, wala po kaming ginagawa kung hindi nagsisilbi sa taong bayan. Jun Suriao, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpakitang gilas ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Yulo sa finals ng Men's Artistic Gymnastics Individual Category sa Paris Olympics. Gayunman, hindi ito naging sapat para masungkit niya ang gintong medalya. Nakakuha si Yulo ng total score na 83.032 points at nakuha ang ikalabindalawang pwesto sa finals. May pag-asa pa sa kampanya para sa gintong medalya si Yulo. Ito ay sa mga kategorya ng floor exercise sa August 3 at vault sa August 4. Samantala, nagwagi naman ang Tokyo Olympics silver medalist na si Carlo Paalam via unanimous decision laban sa pambato ng Ireland na si Jude Gallagher kahapon July 31. Dahil dyan, aabante na sa quarterfinals ang Pinoy boxer at isang panalo na lamang ay mayroon ng tiyak na medalya sa Olympics ang Pilipinas. Susunod na makakalaban ni Paalam si Charlie Sr. ng bansang Australia sa darating na Sabado, August 3 para makaabante naman sa semifinals. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat at shoutout kina Samuel Esios, Alvin Maglangit, Christian Lapuerta. Gayon din po kay Ruel Ramos, Eduardo Escario at Alexander Dizon. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos, Kapitulo 13, versikulo 32 hanggang 33. Na nagsasabi, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang gabi.